Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Django. Hindi pa ako gaano matagal nakasubaybay. Siguro mga last December lamang ito. Inaatake kasi muli ako ng sakit kong insomnia. Hindi na alis sa isip ko ang trauma po ng nakaraan at naaapektuhan na ang orasan sa utak ko. Mabuti na nga lang, oras lang eh. Hanggang sa may nakapag-advise sa akin, makinig daw ako ng mga kwento. Kahit ano para ma-divert ang isip ko noon. Hindi kasi noon resetahan talaga ng matatapang na pampatulog. Dahil nga meron din akong allergy. Nahihirapan akong huminga at binabangungot. Ayun, nakinig ako. Pero ang pinapakinggan ko naman ay related pa talaga sa kung anong dahilan. Kung bakit ako nagkaroon ng sakit. Pero kahit pagmimitsa lamang ito para lumala, hindi nangyari yon. Na-divert ang isip ko. Bali naging pampatulog ko na ang pakikinig ng kwento. Kung hindi ako nagkakamali, unang taon ng dekada 80, sa lugar ng Cebu, sa mismong syudad. Nakatira kami sa kahabaan ng Guadalupe. Hindi pa ganoon karami ang mga establishmento ng mga panahon na yon. Nasa looban ng bahay namin. Makahoy doon at may mangilan-ngilang kabahayan. Nagtataka lang ako kung bakit may tao lagi sa bungad ng bahay namin tuwing gabi. Nakatayo lamang siya sa isang puno doon habang naninigarilyo. Gabi-gabi talaga yan. 2 palapag kasi ang bahay namin. Tapos ang silid ko ay nasa itaas. Wala lamang sa akin yon. Iniisip kong baka tambay lang. Nasabi ko yun sa mga magulang ko kaso ang tugon ay baka guni-guni ko lamang umano yun. Paano daw mangyari yun eh? Hindi naman sila lumalabas ng bahay. Isa pa, ang tatay ko ay hindi naninigarilyo. Bukod pa dyan, wala kaming malapit na kapitbahay. Ginigiit kong meron talaga pero ayaw nila akong paniwalaan. Maliban na lamang sa kapatid ko noon na si Kuya Ben. Matanda siya sa akin ng 3 taon. Ang sabi niya, nakita niya na umano minsan ito pero hindi niya pinagtuunan ng pansin. Kaso ako pala noon madalas kaya pati siya naghihinala na. Baka umano magnanakaw. Tuwing patungo sa eskwelahan at pauwi sa bahay, sumasaglit ako doon sa puno. Ang layo nito mula sa bahay namin ay mga nasa 10 lipa. Walang upos ng sigarilyo doon. Wala ding mga bakas na may tumatapak sa mga damo. Nahihiwagaan ako. Nakapagtatakang walang palatandaan. Pero gabi-gabi ko namang nakikita. Nung hindi na talaga ako mapanatag, naiisip kong lapitan ko na yon. Gabi yon. Kami lamang ng kapatid ko ang nasa bahay. Ang mga magulang namin ay may dinaluhang seminar. 1 beses sa 1 buwan ko mangyari. 2 araw na wala ang mga yon. Ang nag-aasikaso sa amin noon ng kuya ay ang kapatid ng nanay na si Tia Flora. Pero umuuwi naman ito kapag gabi na. Tinanaw ko noon ang baba. Hindi ko nakita doon ang tao. Medyo nagtaka ako noon gawa ng sumaktong plano ko pang lapitan yon. Kaya ayun, humiga ako at hindi na malayang nakatulog na lang. Hanggang sa nagising ako madaling araw, naiihi ako noon. Etong kapilyuhan ko ay doon ako sa bintana umihi. Pagsalang ko, nakita ko yung tao na nakatayo at nasa kaparehang posisyon nito. Kung kaya noon ay imbis na sa bintana ako umihi, napili ko na lamang sa baba.
para na rin masipat ko yung taong yon. Si Kuya Ben ay nasa mueble sa sala. Tulog na tulog yon. Doon ako sa kusina dumaan. Nang makarating ako sa kanto ng bahay, sinilit ko yon. Naroroon pa rin siya pero sa puntong yon ay napatitig ako maigi. Gawa ng matangkad at may kalakihan pala ito. Natatansya ko kasi ang puno noon. Isang malaking duhat yon. Malaking mama ang nakikita ko. Hindi naman ako natatakot. Mas lamang ang kagustuhan kong makita kung sino ba talaga ito. Habang nakatitig ay unti-unti kong inihahakbang ang mga paa ko. Hanggang sa nasa 3 dipan na lamang ata yon. Tapos ay pumuslit na ako sa gilid at doon umihi. Pero Sir Seth, habang nakatitig ako sa taong yon, unti-unti kong nakikita o unti-unting lumiliwanag sa paningin ko ang kanya mukha. Nakaubot-hubad lamang ito. Mabalahibo. Kinilabutan na lamang ako bigla noon. Yung pag-ihi ko, hindi ko napansin na hindi ko pa pala na ilalabas na maayos ang tandata ko noon. Tumulo na lamang ang ihi ko sa paa hanggang binte. Dahilan para mabasa ang pajama ko. Nakakatakot yung itsura niya. Malaki ito. Katunayan ay hanggang tiyan niya lamang ako sa tindig niya. Yung mukha niya, parang mukha ng kambing. May bigote ito at yung noo niya ay napakahaba nun. May nakausli na 2 sungay. Unang naisip ko nga noon ay isa yung demonyo. Mapula ang kanyang mga mata. Matulis ang ngipin. Nakatingin lamang ito sa kalsada at binabali-bali ang kanyang leeg. Para akong sinimento nun. Hindi ako nakagalaw. Kung naisin ko mang gumalaw, natatakot naman ako. Gawa ng baka kasi bigla na lamang may kung anong gawin yon. Basta nakatitig lamang ako sa kanya. Ilang saglit lang ay ngumiti ito. Kitang-kita ko ang pag-inat ng pisngi niya. Na siya lamang mas nagpalitaw pa ng mga ngipin nitong matulis. Narinig ko pa yung tila humilik. At habang nakangiti, unti-unting lumingon sa akin yon. Palaki ng palaki ang pangiti niya. Pero maliban dun sa bibig, parang nakasimangot ang mukha nito. Mahimahimatay ako noon sa sobrang takot. Doon pa lang ako gumalaw. Umatras ako habang nakatitig pa rin sa nilalang na ito. Hanggang sa makarating ako banda sa may likod. At doon na ako kumaripas ng takbo. Nagkukumahog akong paakyat ng bahay. Nagtalukbong ako ng kumot noon. Wala na akong pake kahit basa ang pajama ko. Hanggang sa naisip kong sumilip sa bintana. Nakikita ko pa siya noon. Sa pagkakataong yon ay nakatuon na ang atensyon niya sa akin. Bumubuga pa yun ng usok. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong naglakad. Habang naglalakad ay unti-unting naglaho. Alam niyo ba kung saan patungo yon? Sa mismong bahay namin. Na para bang matapos pakapanigarilyo, umuwi ito. Takot na takot ako nun. Sinipat ko yung baba namin. Nagtungo ako sa pasilyo. Ito yung pasilyo ng 2 silid sa may taas. Makikita kasi dito ang buong sala.
Doon ay muli ko itong nakita. Dumaan ito at doon patungo sa silid ng lolo at lola namin. Lumang mga panahon na yon ay patay na sina lolo at lola. Pero nung nabubuhay pa sila ay pinagawan sila ng sariling silid sa baba nun. Katabi lamang ito ng silid nila nanay at tatay. Ang silid naman sa itaas ay silid namin ito ng kapatid kong si Ben. At pumapabor ang silid ko sa may kalsada. Doon ito naglaho. Sa mismong tapat ng silid nila lolo at lola. Na sa mga panahong yon ay bodega na. Kinaumagahan, kaagad kong sinabi kay kuya ang nasilayan ko. Nakikita ko naman sa kanyang naniniwala ito. Pero kinilabutan siya nang sabihin ko ang totoong itsura. Diyan kuya, diyan siya pumunta. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok eh. Basta nawala po siya diyan. Kapag sinabi naman natin kila tatay, hindi naman maniniwala mga yun eh. Sigurado ka ba, Django? Hindi kaya demonyo yun na nakatira sa bahay natin? Tugon ni kuya. Ang sabi ko naman ay naiisip ko rin yon. Hindi na namin sinabi ito sa aming mga magulang. Kami lang ni kuya noon ang nakakaalam. Magmula noon ay hindi na natulog pa sa sala si kuya. Maging sa sarili niyang silid ay hindi na rin. Nagal sa balutan ito at doon nakasiksik sa akin nun. Maski pa walang ginagawang masama ang nilalang na yon sa pag-aakala namin pero nakakatakot talaga. Takot na takot kaming magkapatid nun. Ang kinaganda lang ay may kasama na ako dun sa kwarto. Mula ng araw na yon, hindi na nagpapakita pa ang nilalang. Totoo to, hindi ko na talaga siya nakita nun. Dalawa na nga kami ni kuya pero hindi ko pa rin nasilayan sa may baba. Medyo lumuwag-luwag ang loob ko. Naging wala na lamang sa akin at kumupas ang takot ko nun. Ang buong akala ko, tuluyan nang nawala ang nilalang na yon. Pero mali ako. Isang gabi, habang nasa mahinding na pagtulog kami ni Kuya Ben, nagising ako. Nakarinig kasi ako noon ng kakaibang tinig. Para bang bulong. Bulong na pabigla-bigla. Tapos ay bigla na lamang din itong nawala. Bumangon ako noon. Pagbangon ko, nakita ko ang kapatid kong nakatayo. Nasa harapan ko siya mismo. Dilat na dilat ang mga mata. Pero sa bintana nakatingin nun. Akala ko'y wala lamang ito. Na may sinisipat lamang siya kaso nang tanungin ko ito ay hindi naman ito nagsasalita nun. Bigla na lamang itong ngumiti. Tapos yung mga mata niya, Sir Seth, unti-unting tumingin sa akin. Sumimangot ang mukha niya. Lumapit sa akin sabay-sabing, "Kamusta?" Napaatras ako sa sinabi ni kuya. Natakot ako sa boses niya. Hanggang sa nabaling ang tingin ko sa ibaba ng higaan. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Paano ba naman kasi? Nakita ko din doon si kuya. Nakatagilid ito at natutulog nun. Sino yung isa pang Kuya Ben na nasa harapan ko nun? Naroroon pa rin ito. Pero sa pagkakataong yon ay unti-unting nagbago ang itsura niya. Lumaki, lumapad at naging kapustura na ito noong nilalang na nakikita ko sa may baba. Napaiyak ako noon sa takot.
Sumigaw ako pero walang boses ang lumalabas sa bibig ko. Bigla na lamang nanigas ang katawan ko noong mga panahon na yon. Parang may pumipigil sa katawan ko. Ang naigagalaw ko lamang ay yung mga mata ko na kung saan kahit ano namang pikit ko, hindi nawawala sa harapan ko yung nilalang na ito. Hindi naman pwedeng guni-guni o panaginip na naging isang bangungot, di ba? Dahil naaamoy ko siya. Amoy usok ito na para bang kasing baho ng may putok na kilikili. Yung sobrang panis na. Ganun na ganun yung amoy niya. Maantakin niyo, nakatagilid ako noon na parang aatras pero hindi ako nginangawit. Na para bang nakasandal lamang ako sa hangin. Kung tutusin, nawala na sana ako ng balanse, di ba? Ibig sabihin, may pumipigil talaga sa paggalaw ko noon. Hindi ako makapagsalita. Maging ang paggalaw ng bibig ay nagmistulang statwa. Hanggang sa pumatong yung nilalang na yon. Tapos ay gumapang ito patungo sa akin. Sasabog na ang dibdib ko noon sa kaba. Yung mukha niya, mas naging detalyado ito. Yung pulang mga mata, may pintik itong dilaw. At ang dilaw na yon ay nakatirik sa akin. Muli itong nagsalita. Kaparehang kataga pa rin katulad ng kanina. Kamusta umano ako? Habang nakangiti siya. Para bang matagal na kaming magkakilala. Kinakamusta niya ako ng paulit-ulit. Paano naman ako makakasagot kung hindi ako makakapagsalita, di ba? Kung kanina'y naibubuka ko pang bibig ko, pero walang boses na lumalabas. Nung mga panahon na yon ay hindi ko na talaga maigalaw ang pangako. Inilapit niya nang inilapit ang mukha niya sa akin. Nasagi pa ng ilong ko ang kanyang bigote. Sobrang baho ng bibig niya. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong naglaho. Pero si kuya noon, bigla naman itong nagpupumiglas. Natutulog yun pero nakikita kong kinakampay-kampay nito ang mga paa at kamay. Sumigaw ito at humihingi ng tulong sa akin. Ako naman noon ay hindi pa nakakabalik sa wisyo. Hanggang sa natumba ako sa mahigaan. Nakakagalaw na ang katawan ko noon. Mabilis kong ginising si kuya. Pagtagising nito ay sinalubong ang mukha ko ng malakas na sapak. Napatras ako noon. Tapos sinabi ko sa kanya kung bakit siya nanapak. Hanggang sa kumunot ang mukha niya. Tinitigan niya akong maigi noon. Django, ikaw ba yan? Tanong niya. Umuo ako pero masakit yung mukha ko noon. Nangingi naman ng tawad si kuya tapos sinabi niyang binabangungot umano siya. May nakatungtong umanong napakalaking nilalang sa kanyang dibdib. Maitim at mabanahibo. Kamukha umano noong ipinaliwanag ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nagtaka o nagulat. Paano ako magugulat Mas masaklap yung naranasan ko. Sinabi ko naman sa kanya ang naranasan ko noon. Mabuti kamot panaginip lamang yung kanya. Yung akin ay parang totoo talaga. Nag-usap kami noon ng kuya. Partikular sa kung bakit naging ganon at naging ganito. Hindi kaya ginagambala kami ng nilalang na yon. Pero sa kabila ng naranasan namin ay hindi pa rin namin ito ikinuwento sa mga magulang namin. Hindi na kami noon nagpapatay ng ilaw ng kuya ko. Dati, mula lang sa poste sa labas ang tanglaw kapag natutulog ako. Pero ngayon, bukas ang ilaw maging sa sala nun. Nagalit pa nga noon si tatay dahil pagising niya ng madaling araw,
Bukas ang ilaw na parang Pasko umano. Medyo aksaya daw sa kuryente yon. Siyempre hindi kami umaamin ng kuya. Nagtutulakan lang. Hindi yan naging dahilan para hindi namin ipagpatuloy ang pagpapailaw sa gabi. Inaantay lamang namin makatulog sila nanay at tatay. Kung mamatay man ang ilaw, pinapatay na ito ng tatay namin. Pero at least madaling araw na, hindi yung sa kahabaan ng gabi. Hanggang sa isang araw, nagtataka ako noon kay kuya. Para bang nagbago ito? Paano ba naman kasi ay hindi na ito natatakot noon? Bigla na lamang itong bumalik sa kanyang silid. Pinanong ko pa nga kung bakit pero ang sabi niya, wala na daw nagpapakita. Pero ako Sir Seth, gabi-gabi akong nakakaramdam ng kakaiba nun eh. Pero sabi naman ni kuya, wala na daw yon. Dagdag pa niya, hayaan na lamang daw namin. Siyempre sa akin hindi pwede yun eh. Kung siya, hindi natatakot pero paano naman ako diba? Gusto ko noong sa silid niya matulog. Ako na naman ang mag-al sa balutan. Pero ayaw ni kuya. Masanay na lamang umano ako noon. Kasabay ng paglipat ni kuya o pagbalik sa kwarto niya, meron pa akong napansin. Pumupunta ito doon sa silid ng lolo at lola namin. Ako noon ay binaliwala ko lamang ito. Gawa ng iniisip kong hindi na siya takot. Hanggang sa nalaman ko na may motibo pala kung bakit siya pumupuslik doon. Nakita ko si kuya. Kakatapos lamang naming maghapunan noon. Kinatok ko ang pintuan sa silid niya pero kusa itong nabukas at wala siya sa loob. Pagbaba ko ng bahay, nakita ko yung pintuan sa silid ng lolo at lola. Nakabukas ito. Konting siwang lamang yon. Tapos ay may nakikita akong maliit na liwanag na para bang galing yun sa siga ng kandila. Sumilip ako at doon nakita ko ang kuya. Nakatayo ito habang may hawak na kandila. Tapos yung kaharap niya, ito yung nilalang na nagpapakita sa akin. Gulat na gulat ako noon. Tinakausap ito ni kuya. Naririnig ko ang pinag-uusapan nilang dalawa. Na para bang matagal na silang magkakilala. Tapos walang ano-ano. Bigla na lamang itong nawala. Ilang sandali pa matapos mangyari yon. Gumapang si Kuya Ben sa ilalim ng higaan. Tinulak niya ang kahon na lagay ng mga herementa. Yung mga pangkarpentero. May iba pa bukod doon. May isang palayok. Tapos may kinuha si kuya sa loob ng palayok na ito. Nakikita ko yon. Mga barya. Kulay ginto ang mga ito. Meron din akong nakitang mga alahas nun. Natitiyak kong mga alahaso nila lolo at lola. Akala ko yun lang. Pero may nakita akong libro at ilang mga itim na bagay na parang maliliit na santo. Mailusaw din na kandila. Dalawa. Isang kulay pula at isang kulay itim. Tinirik yun ni kuya sa gilid ng higaan at sinindihan. Tapos yung maliliit na ribulto. Nilapag niya ng maayos sa may papag. Pinatayo niya isa-isa yon. Yung libro, binuklat niya yon. Siguro, sinlaki lamang ng mga novel books dati. Yung mga pocketbook. Nagbasa si kuya. At habang nangyayari yon, kitang-kita ng dalawang mata ko
kung paanong magpatay-sindi ang kandila. Yun bang lumiliit yung apoy. Tapos, liliwanag na lamang bigla yun. Muling lumabas yung nilalang. Galing mismo sa ilalim ng katre. Pero hindi na ito malaki. Kasing laki na lamang yun ng... Siguro kasing laki ni Kuya. Basta kapareha talaga ng postura noon. Pati yung kilos. Parang si Kuya din. Ang pinagkaiba lang ay parang nanlilimahid ito sa langis. At mas detalyada yon. Yun parang bang hindi kaluluwa tingnan. Tunay na tunay talaga. Nakadapa ito at unti-unting tumatayo. Ilang saglit pa ay lumulito sa harapan ni Kuya na para bang sinasamba si Kuya. Ewan ko lang kung yung malaki at singlaki ni Kuya. Iisa lang. Magkahawig sila talaga. Kagad na pumasok sa isip ko noon na kaya pala hindi na natatakot ang kapatid ko. Dahil para bang kaibigan niya na yon. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paano nangyari ito. Bigla-bigla na lang kasi yon. Hindi ko na siguro na malaya noon na habang nakasilip ako. Naitutulak ko na pala ang pintuan. Hanggang sa nawalan ako ng balanse. Nakapasok ako sa loob ng kwarto. Kamuntikan pa akong masubsob nun. Si Kuya, tinitigan lamang ako nun. Maging yung nilalang ay nakatitig din sa akin. Yung mga mukha nila ay walang emosyon. Napakakalmado lamang nila. Pero nang makita ko ng maigi ang mga mata ni Kuya, nagulat ako. Pula na ito na kasing kulay ng dugo. Kitang-kita ko pa ang mga ugat nun. Napakalapit ko talaga sa kanya. Kapag lumabas ka, isara mo ang pinto ah. Alam kong kanina ka pa dyan. Hinahayaan lang kita. Gusto ko malaman mo ang lahat. Sambit ni Kuya nun. Napaangat ang balikat ko noon at napasimangot ang mukha. Tumayo ako nun. Umatras ako dahil nga walang humpay sa pagtipig silang dalawa. Mga demonyong nakikita ko sa tingin ko nun. Ultimong si Kuya. Parang demonyo na rin ito. Parang sinasapian. Hindi ganoon si Kuya makitungo sa akin. Kadalasan kasi, napaka-inosente na mukha nito. Pero sa mga sandaling yon ay ibang-iba siya. Lalabas na sana ako pero ang sabi niya, manood muna umano ako sa gagawin niya. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, yung pintuan ay kusang nagsara nun. Gusto kong sumigaw kaso ngumiti si Kuya. Nawala ang pula niyang mata. Yung pagsasalita niya na karaniwang narinig ko ay muli na namang bumalik nun. Huwag kang matakot. Ayos lang. Kaibigan siya. Alam nila nanay at tatay na may nananahan dito sa atin. Kabilin siya ng lola. Kumbaga, mga naiwang gamit ng lola. Maging ang mga nakikita mo sa sahig. Bungat sa akin ni Kuya. Mabilis akong napatanong noon kung ano na ba ang ibig sabihin nito. Malabo pa kasi sa akin ng mga panahon na yon. Hanggang sa sinabi ni Kuya, manggagaway umano si Lola. At ang nakikita ko umano ay alaga niya na matagal nang nag-aantay ng susunod na magiging amo nito. Matagal nang nag-aantay kung sino ang susunod na manggagaway. Lilinawin ko lang po, Sir Seth. Lahat ay base lamang po sa kung anong mga nakita at narinig ko ng harap-harapan.
Pero hindi din ako sigurado kung akma ba lahat gawa ng matagal na kasi yon. Pwedeng magkamali pa rin ako dito pero ayun nga, sa abot ng makakaya ko, ikikwento ko yon. Sa pagpapatuloy ng Kuya Ben, isang uri umano ng mambabarang o mangkukulam ang manggagaway. Pero nasa antas umano ito na may pinakamalalim na karunungan na maski umano demonyo ay kayang ditaan. Matapos magsalita ni Kuya, lumingon ito sa nilalang. Tapos yung nilalang naman na yon ay yumuko. Kitang-kita ko na mataas ang respeto niya sa Kuya. Dito ko na natanong kung ano ang nangyari. At ito ang sagot ng Kuya ko. Nagpakita sa akin ng lola sa panaginip. Nasa tabi niya yung nilalang na nagpapakita sa atin. Doon ko nalaman ng lahat. Sinabi sa akin ni lola yon. Sinabi niya rin na walang dapat katakutan. Dahil yung nilalang na nagpapakita, pagmamay-ari umano ng pamilya natin ito. Ewan ko. Basta na walang takot ko nun at napunta ako dito. Dagdag pa ni Kuya Ben, pagkabukas niya umano ng pintuan, napakagaan umano ng pakiramdam niya. Bumungad umano kaagad sa kanya ang malaking nilalang. Tapos ay yumuko ito. Ginawa pa siyang bagong amo. Ilang saglit lang noon, tinuro ng nilalang na yon ang aparador. Binuksan naman ito ni Kuya at doon niya nakita ang palayok. May sulat din na nakalagay. Sulat kamay ito ni Lola at kasama sa nabanggit ang pangalan ko. Napatanong ako sa kanya kung bakit kasama ang pangalan ko sa sulat. Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Ayon kay Kuya, ako daw ang dapat nasusunod. Pero ang pinili umano ng nilalang, si Kuya. Nagtaka ako noon. Mabuti na lang at hindi pala ako yung napili. Naku, sas Mariosep talaga. Hindi ko kakayanin ng nilalang. Ayon pa kay Kuya, ang malaki at nasa gilid niya noon, iisa lang. Ilusyon lamang umano yung isa pero ang totoong itsura nito ay ang nasa gilid niya. Habang nagsasalita si Kuya, para bang gustong sumabat ng nilalang. Tumitingala kasi ito at kumikibot-kibot ang bibig niya. Hindi ko lubos mapagtanto na may anino pala kami ng kampon ng dilim. Ang kinaibahan lang, pastor kasi yung tatay ko eh. Maliban sa pinagkakaabalang negosyo, pinagsisilbihan niya ang Panginoon. At yung nanay ko naman, katuwang niya. Nasabi ko naman siguro na umaalis sila kapag may seminar, di ba? Napapaisip ako noon. Baka ginagawa yung nila tatay para linisin ang sariling kaluluwa. Walang bukang bibig ito sa katotohanan. Bagay na masasabi kong tinalikuran na nila ang kultura ng lola ko. Bukod pa sa mga naglalaro sa isip ko noon ay naroroon din ang hinala na baka hindi tinanggap ng tatay ko ang kabilin o mga naiwang gamit na yon. Kaya pumili ng isa sa amin ni Kuya Ben. Hindi ko alam noon kung matutuwa ba sila nanay at tatay. Lalo na kapag nalaman nila na napa sa kamay ng kuya ko ang abilidad ng lola. Hindi nalingid sa kalaman ko ang kulam-kulam na yan. Malalaman ko talaga mga kababalagan gawa ng pastor nga si tatay. Kaya napapaisip ako noon kung tama lang ba ang ginagawa ng kuya. Hindi ko din napigilan eh. Para bang namanipula si Kuya Ben. Sinong matinong tao ang sasalo sa ganun, di ba? Sa kabila ng lahat, maayos na makitungo si Kuya. Sinabi ba nito na bagamat umano na pa sa kamay niya ang gamit ng lola, ay hindi niya naman ito gagamitin sa masama. Hindi ako naniniwala doon. Bubulong sa kanya yung kadiliman. Kaya natipiyak akong gagawa siya ng hindi karapat-dapat.
Dun sa puntong yun, Sir Seth, nagkamali ako. Tama nga si Kuya at hindi na niya ginamit ito sa hindi maganda. Normal lang ito na parang wala lang. Siguro'y nanibago lamang ako nung una sa kanya pero nang malaman ko lahat, nagyasanay na rin ako noon. Naniniwala din ako noon na kami talaga ng Uya ang pinagpipilian dahil sa amin lang din nagpapakita ang nilalaw. Hindi ito nakiita ng iba. Hando sa isang araw, Sir Seth, isinama ni Kuya itong alaga niya nung napagutusan kami sa San Fernando. Pinapunta kami ng tatay sa bahay ng isang niya pang kapatid para imbitahan ito sa isang okasyon. Kung hindi ako nagkakamali noon, reunion yun. Maraming tao doon sa San Fernando. Kasi nga nasa sentro talaga nakatirang kapatid ng tatay ko. Nakabuntot lamang noon ang nilalang. Parang wala lang. Lumivinga-linga ito na waribay na aaliunan. Hanggang sa panaunan, nagkaroon na ng mga kakilanang tao sa Kuya na hindi ko pa naipa ni minsan. Maliban na lamang ng mga sandalan yun. Ibang matatanda, tapos kakaiba magsalita. Doon ko nalaman ng mga kapwa may karunungan daw yon. Ipinaliwanag sa akin ng Kuya na nag-aaral na daw siya noon ng mga orasyon. At ang mga nakikita kong hindi kilalang tao, mga guru niya umano yon. Doon ko naiintindihan ang lahat. Pero napiti akong ang itinuturo ng mga ito gawin sama-sama. Isang hapon, may dumating na isang matandang babae. Nagulat pa noon si nanay at tatay kasi nga ang sadya nito, si Kuya. Magsasalita sana yung matanda kaso bumuwag agad si Kuya nun. Ipinaliwanag nito na lola umano ng kaibigan niya na maitatanong lang. Kaya yon, hinayaan na namang nila nanay at tatay yon. Pero hindi ako mapanatag noon. Nakirisyoso talaga ako. Hindi naman ako sa music ni Kuya. Sabi ng matanda, doon na lang daw sa bahay niya. Sumabot naman si Kuya noon na walang problema. Para na rin tayo paano ay malaya ng dalawa. Hindi din daw kasi pwede sa amin gawa ng wala o manong katawan ng tao nun. Nagulat ako nun. Lapag hinalaan ko pa si Kuya na pulapatol sa matanda. Dali-dali ko siyang hinila tapos sinita ko siya pero ano o baliw? Tumahimik ka ba dyan? Nakakakilabot naman yung mga pinagsasasabi mo. Gusto mong sumama? Para makita mo na rin. Tana! Ungkain ni Kuya nun. Hindi ako nagsalita noon pero sumama ako. Medyo may kalayuan gawa ng nasa nabangon ng bahay. Sumakay kami ng jeep nun. Nang makaraping kami sa tahanan ng matandang to, di ko nakita may mga kasama pala yon. May mga apo at mga dalaga pang sing edad ni Kuya. Lahat ng tao sa bahay, mabilis na nablaho sa isang hugip lamang lang matandang babae. Labsipasok ang mga ito sa silid. Nakapagtataka. Ano kaya ang gagawin nila? Wika ko sa sarili ko noon. Ang matanda ay itago na lamang nakin sa pangalan ng Manang Emang. Malaki ang bahay. Halatang may kaya ang pamilya. Lumabas kami noon. Nakabuntot na ako sa kanila. Kinakabahan ako noon. Kaba sa pananabik. Malaking espasyo sa malikuran. Mapuno doon at tawsaw ng amoy na para bang amoy may bisina. Hanggang sa nakarating kami sa isang banda. Madilim doon at talsimbe ang matanda ng kandila. Nagulat ako nang magkaroon bigla ng liwanag. May nakalatag na yero sa lupa. Tapos ang nakanabay dito.
Isang bangkay. May bulak pa sa ilong ito. Kapas ay tuyot na tuyot na. Doon nanggagaling ang amoy ng medisina. Napatras ako noon. Sabi ko pa kay kuya, ano tong pinasok namin? Pero hindi naman siya kumikibo. Nakikita kong tensyonado ang kanyang muka. Ilang saglit lang ay sinabi ng matanda na, pwede ka na magsimula. Sasabihin ko na lamang kung gumagana ng isinasagawa mong kulam. Nagulat ako noon. Anong kulam? Si kuya, nagsasagawa ng kulam. Wika ko pa. Yung takot ko ay napalitan ng pagkagalit. Binulungan ko si kuya na isusumbong ko siya sa mga magulang namin. Pinasok niya na pala ang pangahamak ng tao noon. Nagsasalita ka ng tapos eh. Hindi porkit kulam ang isinasagawa, masama na. Siyempre hindi ko gagawin sa inosente yon. Nakakatuwa pala itong kapatid mo. Hoy Dong, makinig ka. Ang kukulamin niya makasalanan. Kriminal. Maging ako'y pumipili din ng tao at tama lang ang nilapitan ng kapatid mo. Ako sana ang gagawa pero nagpapaturo kasi siya sa akin. Nako itong si Ben pagdating ng araw. Magiging malakas pa sa akin ito. Wika ng matanda nun. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Inabutan ng patalim si kuya. Tapos tumango ang matanda. Akala ko kung anong gagawin sa patalim. Hanggang sa bigla na lamang inalis ni kuya ang damit. Tapos ay hiniwa ang dibdib ng bangkay na yon. Tumunog pa ang mga buto nito. Nang binati ni kuya ito para magbukas. Tapos ay kinalikot niya gamit ng kutsilyo ang kung ano sa loob ng dibdib nun. Umalingasaw pa nga noon ang bantot. Hindi ko alam kung saan nakuha ang bangkay na yon. Siguro, dinukot lamang sa sementeryo. Hanggang sa yung lalamunan ay hiniwa pa ng kuya. Napapaluwaan na ako noon kasi nga, duwal ako ng duwal. Hanggang sa hindi ko na kinaya yon. Umalis ako at minabuti kong antayin na lamang siya sa labas ng bakuran. 2 oras pantatapos nun ay saka nagpakita si kuya. Wala siyang ibang sinabi. Kung hindi umuwi na umano kami. Tapos na umano ang pangungulam. Hindi ko na tinanong pa kung anong klaseng kulam yon. Napakatahimik ni kuya. Dala niya noon ang kakaibang amoy. Naaasar man ako pero hindi malamang ako kumibunan. Walang ano-ano ay bigla na lamang sumulpot. Itong alaga niya. Labyo itong nakasunod pero hindi nagpapakita. Ngisi ng ngisi yung nilalang na yon. Habang nakatitig sa akin na para bang natutuwa. Bagamat natuto na si kuya. Pero ni minsan na hindi niya ginamit ang kaalaman niya sa masama. Bagay na masasabi kong manggagaway nga pero hindi naman masama nun. Alam nyo, nainganyo ako sa pagsiwalat ng kwentong ito. Lalo na nang marinig ko ang kwento ni Roberto. Ito talagang nagtulak kung bakit ako napasulat. Dahil narinig ko rin ito sa isang channel ni Sir Seth. Kaya lang masasabi kong totoo gawa ng nakakarelit ang kwento ko nun. I mean, kwento namin ng kuya ko. Sina nanay at tatay nalaman din nila ang lahat pero hindi nila nahadlangan ng kuya. Tapos na kasi at napagsimula na si kuya nun. Sangkatutak na sermon ang inabot niya hanggang sa hinayaan na lamang ito. Walang naging kaibuan na para bang kaalitan si kuya sa loob ng bahay. Walang-wala lang naman yun kay kuya. Tanggap naman niya ito. Sila nanay at tatay ay doon na natutulog sa silid ni kuya. Samantalang si kuya noon ay doon sa silid nila lolo at lola. Mag-isa ito sa baba. Wala namang nagbago sa aming dalawa.
Close kasi talaga kami ng kuya. May bumibisita sa kanya pero hindi doon sa bahay kinakausap ng kuya. Yumana ba sila hindi na ako noon sumasama? Malay ko ba? Baka mamatay na naman ako sa takot nun. Baka mas masahol pa makikita ko kaysa sa huli kong nasilayan. Doon nagsimula ang sakit ko. Noong una, hindi pa malala. Hanggang sa hindi na kanada ako nakakatulog. Hindi maalis-alis sa isip ko yung itsura ng nilalang na yon. Oo, nasanay na ako nakasama ng kuya pero hindi ko ito kayang makita na mabisa lamang ako. Lalo na sa gabi. Pero sa awan ng Panginoon, hanggang ngayon ay nasa maayos pa rin na palalatawan. Mula na makapag-asawa si kuya, pumuod na ito. Nagpasalamat pa nga ako noon kasi nga susunod ang minanam sa kanya. Kahit papano matatahimik na rin ang aking kanuluha. Matapos ang halos isang araw na biyahe galing Aklan, dumating na lang ako ng Pasay. Dito ay pilit kong kinakalimutan ang mga naganap sa lugar ng Aklan. Matapos ko makapagpahinga ng dalawang araw ay lagpas siya na akong lumuwas papunta sa lugar ng Samar kung saan ako magre-report para malaman ko kung saan ako ma-assign at timing na ang nangyari sa Seth. Dumating ako, nakapag-report at nalaman kung saan ako madibistino. Madibistino kami sa isang kilalang bundok na pinagkukutaan ng tinatawag ng karamihan na NBA. Habang naglalakad ako palabas ay nasalubong ko ang isa sa mga kabatch kong tawagin man namang nating Arnold. Nagkamustahan kami at dito ay napag-anaman kong iisang platoon pala kami. Nabanggit niyang, Bobby, dapat pagkarating natin sa lugar na yon, dobre na yung gagawin natin na. Di pa sumagot naman ako. Talagang doble nga pa'y Bobby. Nang kailangang na 5 inap Sabay ngipi. Pero nanatili itong seryoso. Nagmika itong muli na Bobby, nabalitaan kong hindi lang tao ang makakainkwento natin sa lugar na yan. Merong bing mangpas. Ang manpas ay salitang Samar sa Tagalog nang ibig sabihin may habimaw. Dito ay napakamot ako solo at nasabi ditong, Naku Bobby, nakatapos ko rin sa karanasang yan. Huwag mo muna akong pagtatakotin. Dahil sa seryoso pa rin ang mukha at bakas ng pangramba, pinapik ko ito at miyayan na namang magberianda. Mabarbag ko naman Sir Seth na bukod sa ate ko. Mayroon pa po akong 2 mas nakakabatang mga kapatid at di pa sila sa Samar nakatira. At dahil isang sa kanilang naman ay uuwi muna ako kung nasaan sila nakatira na bago ako mag-deploy. Itabo na lamang natin sila sa palanan dyan at may pitraining na rin ang panahon yon sa pagsasundano at yung isa ay makmak. Lang makauwi ako at nakita ako ng 2 ko pang kapatid ay pinaghahawakan ako sa buong katawan at pinapanong kung kumpleto pa ba ang mga bahagi ng katawan ko. Dito ay nalaman ko na naibali pa na ng api ko ang nangyari sa akin sa Aklan. Siyempre, kwento ang nangyari hanggang gabi nun. Fast forward, dumating ang araw ng deployment ko. Dito ay sinabihan ako ng 2 kong kapatid na mag-iingat sa mga mangpaso haliwaw. Tumango naman ako at bago umalis ay ibinigay ko ang banang kwintas kay Janjan. Sabay wika na una. Sa'yo na yan, tol. Hinapin mo yan. Tining nagbibigay babalas sa aking pabay-palanib. Kinuha ito ng kapatid ko at di po naman ay nagpaalam ako. Nang makarapin ako ng kampo ay nakita ko ang mga magiging kasama ko. At halos lahat dito kabatch ko rin. Nang mapiman naman ang dispatch order ay agad-agad kong pinalarga. Habang nasa biyahe,
Tahimik ang lahat. Bukod dito sa isang kabatsyong itago niyo na lamang sa pangalang Raymond. Dito ay panay tanong nito ng, Bobby, anong tingin niyo? Anong tingin niyo unang mga kalaban natin? Tao ba o mantas? Dahil sa kulip nito ay sinabihan nito ng isa sa mga kasama namin na manahimik na lamang. Dahil hindi laro ang pupuntahan namin noon. Lulipas sa mga oras at dumating na kami sa paanan ng isang bundok. Dito ay nakita namin na malamang ilan-ilan na mga pamamahay. Dawa lamang ang mga ito sa kawayan. Nang makababa na nahap, ang tropa sa kani-kanilang mga sasakyan. Pinapida na kami para sa haircut at para masimulan ng pagbadasal. Bago kami humakyat, sinabihan pa kami ng isa sa residente doon na, Sir, mag-iingat kayo ha. Hindi lang tao ang makakalaban na dyan. Nalipagdabayan tayo ng may kapal. Dito nga'y umakyat na kami at nakarating naman kami ng ligtas kung saan ang base namin noon. Gawa lang din sa kawayan o hinukay na butas. O kaya naman ay mga tent ang matutulugan namin. Pero meron namang mga nakapalibot na harang kung saan kami nakabase. Hanggang sa lumipas pa mga 3 linggo. Dito na kami nakakaengkwentro ng sinasabi nga nilang kakaibang nilalang. Isang gabi, matapos ang hapunan, ay agad na kaming pinagpahinga. Dito ay may mga naririnig kaming iba't ibang huni o tunog ng mga hindi kilalang hayop. Nagsalita ang isa sa mga ranger naming kasama na itago na lamang natin sa pangalang Dante. Magsitulog na kayo. Bukas maaga tayo mag-iikot. At kung anay naririnig nyo, pabayaan nyo na. Hindi yan makakalapit dito. Ganoon na nga ang ginawa namin noon. Nagpahinga kami. Lumipas sa mga oras, nakaramdam ako ng may gumigising sa akin noon. Si Arnold ito. Bobby, gising. Nawawala yung isa sa mga kasama natin. Dito ay dali-dali akong tumayo. Lumabas sabit kami ni Arnold. Nakita naming nagsisihanda ang mga kasama naming kanya-kanyang hawak ng armas. Dahil doon, ay agad-agad na rin kaming nagayos. Maya-maya pa, nagsalita ang platoon commander namin. Hindi ko na ito papangalanan. Maggrupo kayo sa 5. Hanapin niyo ang nawawala niyong kasama. Dito ay nakasama ko sa grupo si Arnold, Raymond, at 2 pang itago na lamang natin sa pangalang Abner at Chris. Dala ang mga armas namin. Naglakad kami papunta sa masukal na parte ng gubat. At ganun din naman ang iba pa naming mga kasamahan. Habang naglalakad kami, dito ay meron na kaming naririnig na tunog ng baboy. At dahil nga gubat yon, natural na may baboy ramo doon. Pero mukhang mali kami nang iniisip. Maya-maya pa, may naririnig kaming tumatakbo palapit. Hinanda namin ang mga baril namin nang may biglang lumitaw sa harapan naming 5 na isang babae. Wala itong suot at kitang-kita namin ang mga sugat na parang gawa ng kalmot at naglalangis ang katawan nito. Dito ay napasambit si Raymond ng, "Wow, chicks!" Binatukan namin ito ni Arnold. Sabay-sabay kaming napasabi ng, "Sino ka? Ang ginagawa mo dito?" Nanatiling nakayuko ang babaeng ito. Nang bigla kaming may narinig na napakalakas na pagaspas. Dito ay napalingon ng babae sa direksyon kung saan nanggagaling ang tunog na yon. Napaharap na sa amin ang naturang babae. Kitang-kita namin ang mapupula nitong mata. Matutulis nitong ipin. Sabay-sabay kaming napatras at napasabi ng,
Yawa! Aswang! Bago namin ito naputukan ay bigla itong lumuhod at nagmakaawa na nagwikang, "Tulungan niyo ako. May gustong pumatay sa akin. Tulungan niyo ako. Hindi ako masama." Mahiyak-ngiyak ang boses nito. Nagtinginan kami noon at maya-maya pa ay may naririnig na kaming putok ng baril sa hindi kalayuan. Sunod-sunod ito. Kaya ang akala namin ay sinugod na kami ng mga rebelde. Naisip-isip ko, Sir Seth, kamalas-malasan. Kakadeploy ko pa lamang, bakbakan na kaagad. Dito nga ay biglang may nagradyo sa amin at ang mga katagang sinasabi ay open fire. Babarilin na sana namin ang nilalang pero nanatili pa rin itong nakaluhod sa harap namin. Nang walang ano-ano, may biglang dumagit dito at hinagi sa isang puno. Kitang-kita namin kung paano ito bumagsak sa lupa. At nang akmang aatakihin pa ulit ito ng lumilipad na nilalang, nagsimula na kaming pagbabaril nito para lumipad ito paalis na. Nang nilapitan namin ang babae, wala na itong malay. May mga dugo na ring gawa ng mga galos nito. Dahil wala itong saplot, hinubad ko ang uniform ko. Pinangtakip sa katawan nito. Nang magsalita si Arnold ng, "Buddy, tuluyan na natin yan. Hindi naman tao yan eh." Habang nakatutok ang baril nito sa ulo ng babae. Nagsalita ako ng, "Wag, i-turn over natin to." Bigla na lamang may humila kay Abner sa likuran. Hinagis ito sa isang puno. Kitang-kita namin ang isang nilalang na puro tinik ang likuran. Mahaba ang kuko at pangil habang nakayuko ito. At dahil ramdam namin ang panganib sa nilalang ay pinagbabaril namin ito pero Sir Seth, parang hindi ito tinatablan ng bala noon. Tanging pag-atras lamang ang ginagawa nito habang pinagbabaril namin siya. Nang akmang susugod ito sa amin, 3 putok ng baril ang nanggaling sa likuran namin at tinamaan ito. Narinig naming napahiyaw ito at dali-daling tumakbo paalis. Nang limunin namin kung sino ang nagpaputok, nakita namin si Ranger Dante. Nagwika ito ng, "Nagsasaymi daw kayo ng bala. Mabilis na kayo dyan. Babalik na tayo sa kampo." Tumayo na kami noon. At nang akmang aalis na si Dante, nagwika naman si Arnold ng, "Sir, may turn over kaming babae na pinaghihinalaan naming aswang." Bigla na lamang tumawa itong si Dante at nagwika ng, "Aswang? Kalokohan. Kahit aswang, hindi mapapadpad dito. Meron pang mas nakakatakot kesa sa aswang sa lugar na ito. Sabay senyas nito para umuwi na." Dito ay tinuro pa namin kung nasaan ang babaeng nakita namin sa may puno pero Sir Seth, laking gulat na lamang namin dahil pagturo namin, wala na ang babaeng kani-kanina lamang ay walang malay. Nilapitan ko kung nasaan ito, kung saan nakapwesto. Pero wala na talaga. Ultimong yung top uniform ko wala na rin. Nagtataka man ay bumalik na kami ng base. Dito ay nakita namin ang nawawala naming kasamang sira-sira ang damit. Naghihingalo. Puro kalmot ang buong katawan. Nilapatan naman ito ng paunang lunas hanggang sa makatulog ito. Bukas na daw ito ibababa dahil masyadong delikado dahil gabi na. Hindi kami nakatulog magdamag. Binantayan namin ang mga sarili namin hanggang sumapit na ang bukang liwayway. Dito pa lamang kami nakatulog ng maayos. Na magising na kami, nagtipon-tipon kami dahil may sasabihin daw ang commander namin. Umamin ito na hindi lang mga tao ang makakaharap namin kung saan kami nakadestino.
Mas mababangis pa umano ito sa mga aswang. Tinatawag nga nila itong mga mangtas. Nag-aanyong tao din daw ito paminsan-minsan at nakikisalambuha sa mga normal na tao. Dito ay binigyan kami ng mga balang may mga kulay. Pinaliwanag naman kung para saan ang bawat balang may kulay na yon. Lumipas pa ang mga buwan at nakakaengkwentro din kami ng mga rebelde. At meron talagang nasasawi at meron ding nasuko. Isang araw, nautusan kaming tatlo nila Raymond, Arnold at ako para bumili sa palengke sa dahilang mauubusan na kami na makakain. Dahil bababa kami ng bundok, kailangang nakasibilyan kami. Pagbaba namin sa paanan ng bundok kung saan merong mga pamamahay, naririnig namin ang mga bulong-bulungan ng mga tao na, aba, matitibay ang mga baguhan. Baka hindi pa nakakaharap. Mabuti nga't ligtas sila. Mga ganong bulungan, Sir Seth. Nang makarating kami ng palengke, ay nagsimula na kaming mamili ng mga pangunahing pangangailangan namin sa kampo. At nang matapos kami sa lahat ng mga bili na nagyaya itong si Raymond na kumain muna. Sumang-ayon naman kami dahil gutom na nga talaga kami noon. Habang pumipili kami ng karinderyang kakainan, may napapansin akong babae na panay tingin sa amin pero hindi naman ito nag-aalok na kumain sa kainan nila. Ang nakapagtataka, niyayaya naman ito ang ibang dumadaan. Tinawag ko ang dalawang kasama ko at pumunta kung nasaan ang babae dahil marami namang pagpipilian na ulam at marami-rami rin ang kumakain noon. Nang makalapit kami at makita ni Raymond ang babaeng ito, mukhang nagayuma agad sa kanta nito ang kasama ko na yon. Inunahan kami, Sir Seth, at sinabing, "Buddy, walang silutan ha. Ako yung nauna." Aminin ko, Sir Seth, nagandahan din talaga ako. Maputi, slim ang katawan, matangos ang ilong, mamula-mula yung labi. Nagwika agad itong si Raymond ng, "Ma'am, ano yung pinakamasarap na luto nyo? Titikman ko." Dito hinatawa kami ni Raymond ng bahagya dahil sa mga sinabi ni Raymond. Nakita kong parang nairita ang babae pero binati pa rin kami at pinatuloy. Pumipili na kami ng mauulam nun. At dahil nga nasa harapan lamang ang babaeng servidora, panay kulit nitong si Raymond. At maya-maya ay tumingin sa akin itong babae. At dahil nga naunang pumorma itong kasama ko ay binaling ko na lamang ang tingin ko sa mga ulam habang pumipili nun. Nakapili na ng ulam si Raymond at Arnold at ako na lamang ang naiwan sa harapan. Habang pumipili, nakita kong may sinusulat sa papel ang babae. Deadma lamang ako pero napasulyap ako sa angking ganda ng dalagang ito. Nang bigla na lamang pabulong na nagsalita ito ng, "Sir, salamat." Sabay iwan ng papel sa harapan ko. Palihim kong binasa ang nakasaad sa papel at nanlaki ang mga mata ko sa nabasa ko. Ang nakalagay dito, Sir Seth, ay, "Huwag kayong kakain dito. Hindi ito kainan ng normal na tao." Kung ano lang ang pagkain na nakalagay sa sulat ko, yan lang ang pwede niyong kainin. Nang makita ko ang mga ulam na nakalista sa papel, ay dali-dali akong pumunta sa dalawa kong kasama para tingnan kung anong ulam ang kinakain nila. At sa awa naman ng Panginoon, normal naman na ulam yon. At dahil nasa nabasa ko sa sulat ay hindi na ako kumain. Ang ginawa ko ay bumili na lamang ako ng tinapay at tubig, tumabi sa mga kasama ko. Nagtaka naman ang mga ito. "Buddy, bakit hindi ka kumakain? Nakakapagod mag-ikot at mamili ah," wika ni Arnold. Itong si Raymond naman, sarap na sarap sa kinakain.
Sumagot na lamang ako ng busog pa ako sa kampo. Doon na lamang ako kakain. Dito ay napapansin kong panay ang tingin ng babae sa akin pero panay iwas ko naman. At dahil sa tagal kumain itong si Raymond, dahil sa pagpapakyut ay sinabihan ko na itong, "Ba di bilisan na baka gabihin pa tayo sa daan." Paliwanag ko lang mga kagiliw. 1 oras at kalahati ang layo ng palengke kung saan kami nakabase noon. Dahil dito, ay tinapos na nga ng dalawa ang pagkain at pagkatapos magbayad. Tinanong naman itong si Raymond kung anong pangalan ng babae. Sumagot naman ito ng Nika. Kunyari ay hindi ako nakikinig pero syempre gusto ko rin malaman kung anong pangalan nito. Kahit na alam kong tama ang kutob kong naiiba ito sa karamihan. Dito nga'y nagpatuloy na kami sa paglalakad. At bago kami makarating sa sasakyan, tanaw na namin na merong nakaharang sa aming 4 na kalalakihan. Siyempre, naisip agad namin, Sir Seth, baka rebelde ang mga ito at inaabangan na kami noon. Pasimple namin kinasa ang mga baril naming kalibre 45. At bago nga kami makalapit kung nasaan ang sasakyan, sinalubong na agad kami ng 4 na kalalakihan. Agad-agad namin itong tinutukan ng baril. Nagsalita ako ng, "Maling kilos nyo, butas yung bungo nyo." Habang seryoso naman ang dalawa kong kasama na handa na rin, anumang oras. Biglang nagsalita ang isang lalaki habang parang sumisingot ito. "Matapang lang kayo dahil may armas kayo. Subukan kaya nating mano-mano." Habang nakangiti ito. Dito, Sir Seth at mga kagiliw kong tagapakinig. Pasensya na dahil mukhang mapapahiya ako. Pinahawakan ko ang baril ko kay Arnold. Habang pinaatras naman ng lalaki ang 3 pa nitong kasama. Nagsalita ang lalaki na, "Aba, mukhang matigas ang buto nito ah." Sabay tawanan. Sinunggaban ko na agad ang suntok sa panga pero sa maniwala kayo o hindi, kasing tigas ng bato ang mukha ng lalaking yan. Nagpatuloy ako sa pagsuntok dito hanggang maramdaman ko na lamang na umaatras na ito, pasingot-singot sa hangin. Lumayo ito at nagwika ng, "Mayroon naman palang sinasabi." At mabilisan itong kumilos papunta sa akin. Pinagsusuntok ako. Halos hindi na ako makailag at isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpatumba sa akin noon. Napahilata ako sa lupa. Nakita kong lumapit na si Raymond at Arnold sa akin. Nag-warning shot ang mga iba. Umatras naman ang mga kalalakihan at tagwika ng, "Yan, matatapang lang kayo dahil meron kayo niyan. Wala naman kayong binatbat." Sabay tawanan ng mga ito. Isang sigaw ang naririnig namin sa hindi kalayuan noon. Sigaw ito ng isang babae. Namukhaan agad namin ito, si Vika. Pasigaw nitong sinasabi na, "Kuya, tumigil ka. Huwag mo silang sasaktan." Nagtingin na naman ang lahat sa palapit na babae. Humarang ito sa pagitan ng grupo namin at grupo ng sinasabi niyang kuya. Nagwika ang lalaki ng, "Huwag kang humarang dyan. Pinaghihiganti lang kita sa ginawa nila." Sumagot naman si Mika ng, "Ano bang pinagsasasabi mo, kuya? Walang nanakit sa akin. Hindi nila ako sinaktan." Pasigaw na nagsalitang lalaki ng, "Huwag mo akong lokohin. Ang amoy ng lalaking yan at ang amoy ng dalamong damit nung gabing umuwi kang sugatan. Iisa lang." Dito ay nanatili kaming tahimik pero nakatutok pa rin sa mga ito ang baril ng dalawa kong kasama. Nagwika si Mika ng, "Kitabangan nila ako sa pag-ikyasikan sa mangtas." Kung sa Tagalog ay, "Sila ang tumulong sa akin para makatakas sa halimaw, kuya."
Dito ay nagtinginan ng 4 na kalalakian. Lumapit ito ng nakataas sa mga kamay. Lumapit na si Mika at inalalayan ako patayo nun. Nang makalapit ng 4 na kalalakian, nagwika ito ng, "Pasensya ka na sa ginawa ko. Akala ko, ikaw yung dahilan kaya umuwing sugatan yung kapatid ko eh." Nagkatinginan kaming tatlo nila Arnold at Raymond doon. Inisip ko kung ano ang pinagsasabi ng mga ita sa amin. Muling nagwika si Mika ng, "Sir, salamat sa pagtulong mo sa akin ng gabing yon. Salamat din sa damit na pinahiram mo sa akin." Lapagdugtong-dugtong ko ang mga sinasabi ng mga ito. Si Mika ang babaeng aswang na nakita namin sa bundok. Hindi kalayuan kung nasaan ang kampo namin. Nasa isip ko noon, Sir Seth. Hindi ko naman pinahiram yung uniform ko. Pinangtahid ko lamang ito dahil nakahubad nga ito noon. Naisip kong hindi normal na mga tao ang nasa harapan ko noon. Kaya pala ganun kaliksi at ganun kalakas sa mundok. Nakatayo na ako pero ramdam ko pa ang sakit ng sikmura ko. Humingi ng tawad ang mga ito. Itago na lamang pala natin sila sa mga pangalang Tomas, ang nakakatandang kapatid ni Mika. At ang tatlo pa ay mga pinsan nitong sila Ray, Toto at Brian. Binanggit namin ni Arnold na hindi naman talaga namin nailigtas ang kapatid niyang si Mika ng gabing yun. Ito turn over pa nga sana namin ito pero sumagot naman ang kuya nitong si Tomas na wala namang problema kung mata-turn over niyo ang kapatid ko. Ang mahalaga buhay siya. Nakaligtas sa mga mangtas. Nagpaalam na kami noon na aalis na. Nang biglang nagsalita itong Tomas ng, "Baka pwede ko kayong maimbitahan sa lugar namin ngayong gabi para normal kami makapagpasalamat sa inyo." Sumagot ako ng, "Gusto sana namin pero kailangan naming iuwi itong mga pinamili namin." Nagpresenta si Arnold na siya na lamang ang mag-uwi noon at susunod na lang. Nagtinginan naman kami at nantanungan kung ano ang idadahilan pagka-uwi. Saka na daw isipin yon pag nakabalik, wika ni Arnold. Tinanong naman namin itong si Tomas kung saan yung lugar nila para doon pupunta si Arnold pagbalik na. Sumagot naman ito ng, "Diyan lang kami sa kabilang sitio." At sinabi ng ang eksaktong lokasyon. Nang malaman ang address ay umalis na itong si Arnold. At itong si Raymond ay tuwang-tuwa naman dahil makakapunta sa bahay ng nagugustuhan niyang babae. Binulungan ko ito ng, "Huwag mong kalimutan, aswang yan." At ikaw ang sagot sa akin ng abnormal kong kabady, Sir Seth. Ako muna aaswang sa kanya. Binatukan ko ito at sinabihan na baka marinig ka ng kuya niyan. Gawin tayong sisig sa lugar nila. Pasado 5:00 nang makarating kami sa kabilang sitio kung saan ang lugar nila. Tinanong ko si Micah kung ang lahat man ang nakatira doon ay aswang. Sabi niya, hindi naman lahat pero karamihan oo. At mga kamag-anak nila. Didislim ko lang makakagiliw ang lugar nila. May mga mangilan-ngilan na kabahayan pero gawa ito sa bato. At pinturado ang mga kabahayan at napapalibutan ng malalawak na palayan sa kaliwa at kabundukan naman sa kanan. Nang makarating nga kami sa lugar nila, sinalubong kaagad kami ng mga taong sobra ang ngiti at bilog na bilog ang mga mata, na parang ngayon lamang nakakita ng dayo o mga tao. Sinalubong naman kami ng ama ni Mika na itago na lamang natin sa pangalang Mang Ben. Yumakap agad itong si Mika sa ama. Ganun din si Tomas. Tiningnan kami ng ama nito mula ulo hanggang paa. At nagwika ito ng, "Mika, anak, eto ba yung mga nanakit sa'yo?" Galit at nandidilat ang mga mata nito. Sumagot naman si Mika ng, "Hindi tay, sila nga yung nagligtas sa akin." Napatawa si Mang Ben nun.
May bibiro lang ako, anak. Inakbayan kaming dalawa ni Raymond at pinapasok sa bakuran nila. Bago kami makapasok sa bakuran nila, lumingon ito sa mga kabayan at nagwika ng, "Oh, walang gagalaw sa bisita ng anak ko ah. Pag may nagkamali, nako, alam niyo na mangyari sa inyo." Nang makapasok na kami ay marinig ko naman itong si Tomas. Nagwika ng, "Tay, manguhuli muna ako ng makakain." Tumango naman ang ama nito sabay tingin sa amin at nagwika ng, "Huwag kayong mag-alala, hindi kami manghahawa." Dito ay pinaliwanag na ni Mang Ben na hayop lamang ang kinakain nila at hindi sila kumakain ng tao. Nasabi ko kung bakit ang layo ng nararating ni Nika para makahanap ng hayop. Nalaman ko ang dahilan. Dahil nga marami silang pamilya na hindi kumakain ng laman ng tao. Pakonti ng pakonti umano ang mga hayop na pwede nilang makuha sa gubat kung nasaan sila. Kaya kailangan pa nilang pumunta sa karatig na bundok para makahuli ng makakain. Dito ay nabanggit nga din ni Mang Ben na mas kinatatakutan ng mangtas sa lugar nila dahil maski aswang, kinakain umano ng mga ito. Napasabi ako ng, "Halimaw? Kakain ng kapwa halimaw." Bulong ko sa sarili ko. Sumagot naman ito ng, "Mali ka dun bata. Aswang pero hindi kami kumakain ng kapwa namin aswang. Sana alam mo yung pinagkaiba." Nanatili akong tahimik at nakatingin lamang kay Raymond at nag-uusap. Maya-maya pa, dumating si Tomas kasama ang tatlo nitong pinsan. May dalang bayawak at baboy ramo. Sinabihan kami ni Mang Ben. Para daw sigurado kami na malinis ang pagkakaluto. Kami mismo ang magluto nun. Tirahan lamang umano sila para may maihaw sila. Napag-isip-isip ko na hindi naman pala lahat ng aswang ay masama. Nagkakataon lang siguro sa bawat taong nakakaranas. Kagaya ng una kong karanasan. Bumili din ng mga ito ng alak. Dito ay kanya-kanyang kwentuhan na. Nang ako na nga ang magkikwento ay dito ko nasabi kay Mang Ben ang nangyari sa aklan. Pinayuhan naman ako nito na kung kailangan ng tulong ay sabihan lang. Nagpasalamat naman ako at dito ko din napag-alaman na nag-aaral itong si Mika sa kolehiyo. Edad 20 at ang kuya nitong si Tomas. Napabangha ako sa mga narinig ko noon. Sa katunayan ay pinakita pa sa akin ang mga IDs nila sa eskwelahan. Isa ito sa mga sikat na kolehiyo sa Samar. Dito ay nabanggit din ni Mang Ben na kailang mag-aral ng mga anak niya para hindi mahirap makahanap ng trabaho. Napagtanto ko na nangangarap din pala mga nilalang ng dilim. Sabay shot nun. Maya-maya pa, may mga dumating na mga kalalakihan at tuminto ito sa tapat ng gate na kawayan nila Mang Ben. Tumayo si Mang Ben at Tomas. Nagwika ang isa sa mga kalalakihan ng, "Pare, baka pwede namang makisalo dyan. Medyo malayo kasi yung pinanggalingan namin eh." Sumagot si Mang Ben ng, "Pare, bisita ng inaanak mo sila, yung nagligtas kay Mika." Nakita kong gumiti ito at pumasok. Nagmano itong si Mika. Lumapit naman ito sa akin at hinawakan ako sa balikat at nagpasalamat nun. "Sir Seth, sa hindi ko alam na dahilan, napakabilis na mga pangyayari." Pagkatapos nitong magpasalamat, kitang-kita ko kung paano naging kulay pula ang mga mata nito. Sabay baon ng mga kuko sa kanan kong balikat. At dahil sa taranta ko, binunot ko ang baril at pinagbabaril ko ito ng harapan. Bumulagta ito sa lupa ng walang buhay. Nagkagulo ang lahat. Inatake na kami ng mga kasama nitong nasa labas. Pero bago makalapit ang mga ito, nakaharang na si Mang Ben, Tomas, Mika, at ang tatlo pa nitong
Mga pinsan. Isang araw ay may siningil akong isang kagawad ng barangay namin. Ilang taon na rin yung utang nila at maluho sila sa mga gamit kaya imposible naman at hindi sila magtabi para pambayad sa akin dahil kailangan ko din ng perang pangbayad ng bill sa kuryente noon. Ang kasunduan kasi noon ay maglaladay ako ng pera sa farm niya at may share ako sa kada harvest ng saging. Pero nakailang harvest na siya, 2 taon na ang lumipas pero ni piso ay wala akong natanggap noon. Nung una inaisip ko na baka sa Disyembre ibubuo niya ang pagbigay pero magdadalawang Disyembre na ngayong taon. Wala pa rin talaga akong natatanggap. Pinuntahan ko siya sa bahay nila para singilin kahit Yung principal amount na lang. Kahit wala nang share sa mga nakaraang buwan at taon, okay lang sa akin. Pero nabigo lamang ako. Nagsabi lamang ang kagawad na babae na pupuntahan lang kita sa inyo kung may pera na akong pambayad sa'yo. Wala daw siyang ekstrang pera na pambigay sa akin. Siyempre medyo nagalit ako dahil kitang-kita naman na maluho sila sa mga material na gamit noon. Napakasakap naman at inuna pa ang luho nito kaysa sa pambayad ng utang, di ba? Umalis akong hindi nagpaalam at uminit ang ulo ko. Sa galit ko, naipost ko po sa social media si kagawad noon. Oo, social media. Ngayong taon lang kasi ito nangyari, Sir Seth. Hindi ko makalimutan, June 17, 2021. Alas 11 ng gabi. Hindi ako makatulog dahil ang aso namin ay tahol ng tahol. Para bang may mabangis na hayop na inaaway sila. Ang tulis kasi ng bagsak ng tunog ng tahol nila no. Makalipas pa ang 1 oras ay hindi pa rin ako makatulog. Dahil sa ingay kaya nagdesisyon na akong lumabas no. Laking gulat ko. Yung kambing ng pamangkin ko ay nakawala at binabangga pa ako at gustong pumasok sa bahay. Sinusubukan niya akong suwagin pero nakailag ako noon. Nagtaka ako. Bakit naging bayolente yung kambing? Matagal na sa pamangkin ko yun at maamo pa. Parang hindi siya nag-astang kambing ng gabi na yon at para bang mabangis na hayop ito. Pagkailag ko ay dali-dali kong dinampot ang lubid nito bago pa makapasok sa bahay. At baka ang anak kong babae ang sugurin nito. Bata pa naman ang anak ko ngayon. Kahit kambing lang yon ay hindi niya kayang pigilan yung mag-isa. Habang hila ko ang lubid niya ay sinugod ako nito pero nahawakan ko ang sungay niya at sinuntok ko yung ulo niya noon. Nahilo yung kambing at itinali ko sa poste ng bakod namin. Kapitbahay ko lamang kasi ang pamangkin ko. Iniinda ko talaga ang sakit ng kamay ko nung itinatali ko yung kambing na ito. Akala ko yun lang ang weirdong pangyayari sa panahon na yon. Pero ilang oras lamang ang nakalipas. Alas 5 ng umaga ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Yung parang inaalog ang ulo ko at grabe ang panghihilong nararamdaman ko noon. Dinagdagan ko ang unan ko pero grabe pa rin ang alog ng ulo ko. Yung parang isinilid ka sa drum tapos pinaikot. Hindi na ako nakatiis at dahan-dahan akong tumayo ng nakapikit noon. Dumidilat lamang ako ng onte para tingnan ang dinadaanan ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa ref dahil baka tumaas ang blood pressure ko noon. Pero ni minsan ay hindi naman ako nagka-high blood. Pero syempre ay nagbabakasali pa rin ako at kumuha ng isang pirasong bawang at kinain ko yon. Bumalik ako sa pagkakahiga habang dinadial ko ang cellphone ko, yung number ng asawa ko. Nasa Davao City kasi siya nagtatrabaho noon at nasa Del Sur naman kami ng anak ko. Nagtaka ang asawa ko at bakit ang aga kong tumawag. Sabi ko, "Ma, umuwi ka na ma." Napakasama ng pakiramdam ko. Umiikot yung paningin ko. Nagising naman yung anak ko at tinanong ako kung ano ang nangyari noon. Ang sabi ko naman ay hihiga muna ako dahil nahihilo ako. Pinakuha ko ang anak ko ng isa pang piraso na bawang noon. Sinunod naman niya at inabot niya sa akin. Dito, naalala ko yung mga kaalaman ko noong nag-aaral pa ako ng mga lihim na karunungan. May alam akong pangkaligtasan na orasyon. Bigay yun ng kaibigan ko noong high school pa lamang kami.
College ako nung huli kong ginamit yon. At hindi ko na inulit nung nakagraduate na ako ng nursing. Naging makasyensya na kasi ako kaya hindi na ako naniniwala sa mga orasyon na yan. Pati nga sa Diyos, Sir Sep, nagdududa na ako minsan kung totoo ba siya. Napaisip ako, wala naman sigurong masama kung usalin ko yun, di ba? At baka sakaling makatulong. Inusal ko yun at gumaan ang pakiramdam ko. At makalipas ang ilang minuto, pagkatapos nun ay nakatulog ako. Makalipas ang ilang oras ay kumatok ang pamangkin kong babae dahil tinawagan siya ng asawa ko. Binuksan naman siya ng pinto ng anak ko at may dala-dala pala itong pang-check ng blood pressure. Nung kinunan niya, 150/100. High blood. Napaka-imposible gawa ng active naman akong tao. Palagi naman akong nag-hiking noon sa bukid at hindi naman ako mataba. Nagpaalam na ulit ako na matutulog noon. Makalipas ang ilang oras ay dumating naman yung asawa ko. Meron siyang dalang pampababa ng BP na iniipit sa dila ko noon. Nag-check ulit kami pero mas lalo pa itong tumaas. Kinahapunan ay pumunta kami sa doktor. Nagtaka kami dahil nawala yung hilo ko at normal ang BP ko kaya umuwi na lamang kami noon. Meresetahan ako ng gamot para sa alta presyon at sinunod ko naman sa oras ang pag-inom nito. Pero pagdating ko sa bahay, bigla na naman akong nahilo, Sir Seth. Nanghiram ulit kami ng pang-check ng BP pero normal lang. Dumaan ang gabi at hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa panghihilo. At gising ako ng gising dahil sa sama ng panaginip ko. Sa panaginip ko, may nakikita akong isang babaeng nakaitim na nakakatakot talaga ang itsura. Naglalakad umano ako sa isang kalsada sa panaginip ko pero pagdating sa dulo ay may 3 kalsada at pinili ko yung pinakagitna. Tinahak ko ang gitnang daan at sa dulo nito ay medyo madilim at nakaharap ko ang isang matandang nakabalabal ng itim noon. Itim ang gilid na mga mata nito at nung binuka niya ang bibig niya ay matutulis ang mga ipin niya. May sinasabi siya pero hindi ko maalala kung ano yon. Bigla akong nagising noon at lalong bumigat ang pakiramdam ko. Sobrang pagod ako noon na akala mo may ginawa akong mabigat sa panaginip ko na yon. Kinabukasan, ayan na naman. Nahilo na naman ako na parang pinupuga ang ulo ko. Nakakahilo at sobrang sakit din. Kung nakakakita ako ng liwanag ay nahihilo ako kaya tinakpan ng asawa ko ang mga bintana nun ng makapal na kumot. Kung kahapon ay kaya kong tumayo, sa susunod na araw ay nahihirapan naman ako. Bawat umaga ay nanghihina na talaga ako noon. Kumunta ulit kami sa doktor pero tulad ng dati, normal ang BP ko at nawawala ang hilo ko sa tuwing dumadating kami doon. Nagpa-laboratory test na rin kami pati yung puso ko ay chinek din pero wala talagang makitang abnormalities. Lahat ng resulta, mapa-BP, blood sugar, uric acid at ECG. Normal na normal. Umuwi kami pero pagka-uwi ko, nanghihina na ulit ako noon. Lumipas ang ilang linggo, lalo lumala ang lahat. Hindi na ako makatayo. At hindi rin nakapagtrabaho ang asawa ko noon. Isang araw ay binisita ako ng kapatid ng mama ko. Naabutan niya akong nakaratay sa higaan. Sabi niya subukan ko umanong pumunta sa manggagamot at magpaalbularyo. Ngumiti lamang ako dahil sa pagkakataon na yun ay nawalan na talaga ako ng pananalig sa Diyos. Gaya nga lang sabi ko ay makasensya na ako. Hindi na tulad ng dati nung high school pa ako na mahilig akong magdasal at nagpapaniwala sa mga orasyon na yan. Tumalikod ako at nakinig na lamang sa sinabi ng auntie ko. Nag-usap pa sila ng asawa ko noon. Tinanong ng auntie ko kung sino ba yung nakaaway ko. Para daw kasing hindi normal ang sakit ko. Blanco naman o walang ka-idea ang asawa ko noon. Hindi rin naman kasi ako palaway. Tahimik lamang ako na tao.
Dito na sinabi ni auntie kung bakit siya nagtatanong noon. Na naikwento nga umano ng anak niya na nakita niya sa Facebook ang post ko tungkol sa panghihiya ko kay Kagawad. Dagdag pa ni auntie, duda daw siya na kalaguyo ni Kagawad ang may gawa sa akin noon. May alam umano yon sa karunungan ng kaliwa. Marunong manglason. Bali na tamaan na nga yung tito ko noon. At parehong-pareho kami ng sintomas. Napagsabihan kasi ni tito yung taong yun nung mali ang ginagawa niya sa planta ng saging. Yung kalaguyo ni Kagawad at ang tito ko ay magkasama sa trabaho dati nung malakas pang tito ko. So bali ayun nga. Dahil sa pinost ko si Kagawad sa Facebook na hindi nagbabayad ng utang, ay baka ginantihan umano ako ng kalaguyo niya. Buhay pang asawa ni Kagawad Sir Seth, pero parang kulang-kulang o nabaliw lamang bigla. May usap-usapan pa nga na itong mismong kalaguyo ang nagpabaliw sa asawa nito para wala lang hadlang na makatira na siya sa bahay ni Kagawad noon. Pinag-ingat kami, pati yung bata, yung anak ko, pasuotin umano ng habak. Hindi ko na narinig ang iba pa nilang kwento dahil nakatulog ako sa sobrang pagod na pakiramdam ko noon. Medyo nawala kasi ang pagkahilo ko nung oras na yon at hindi ko sinayang ang pagkakataon para makatulog at makaipon ng lakas. Nung malapit ng maggabi, ginising ako ng asawa ko dahil may dalang manggagamot ang auntie ko. Pinaupo ako ng manggagamot at kinuha niyang isang kawayan na singtaas ng barbecue stick, pero malapad. Nag-usal ito ng dasal o orasyon at inihip doon sa may kawayan. Sabi ng manggagamot, nilason ka, tinitigan ka lang. Siguro ay tigal po ang ibig sabihin ng manggagamot dahil dito sa amin ang ganitong sakit ay isa lamang yung tawag. Yun ay ang hilo, nang ibig sabihin sa Tagalog ay lason. Sabi pa ng manggagamot sa akin ay dinagdagan pa umano nito ng sumpa na pinadaan sa may hayop noon. Ganun kalakas umano ang abilidad ng kalaban ko. Nagawa naman ng manggagamot na putulin ng sumpang to. Ipinainom rin niya ako ng tubig na pinagbabaran ng itim niyang mutya. Kung hindi ako nagkakamali ay yun ay ang buto ng salsagan. Dagdag pa ng manggagamot, mag-orasyon umano ako. Yung gamit ko daw simula ng bata pa ako. Dahil daw kasi sa orasyon na ito ay dumikit na yung espiritong gabay sa akin. At yun ang tumutulong sa akin noong mga panahon na yon. Pero mahina umano siya kumpara sa espiritong gabay ng kalaban ko. Kaya tatagusan talaga ako ng kung anumang pamiminsala na gagawin niya. Ibalik ko umano ang paniniwala ko sa Ama. Alam ng manggagamot na may puwang pa sa puso ko para sa mga bagay na hindi pa kayang ipaliwanag ng sensya. Nagtaka ako. Bakit niya alam ang tungkol sa alam kong buhay na salita noon? Tinanong ko siya. Pero ngumiti lamang ito at nagsabi na mabuti na lang at may pangkaligtasan akong orasyon. Dahil kung wala, ay hindi na umano ako aabutan pa ng tanghali nung araw na yon. Bumalik umano ako sa pag-spiritual dahil hindi ako titigilan ng kalaban ko hanggat hindi niya natatapos ang buhay ko. Pagkatapos nilang magmerienda, nagpaalam na manggagamot na ito. Kinagabihan, nagising ako na parang nasusuka ako. Sumuka ako ng malagkit na laway noon. Sobrang pait noon at singlaki ng piso. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nawala ang sikip sa dibdib ko at gumaan ang pakiramdam ko noon. Natakot pa nga yung asawa ko kasi baka tumaas daw yung pipi ko dahil sumuka ako noon. Sabi ko okay lang. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Tapos ay natulog na kami noon. Kinaumagahan, nakatayo na ako ng maayos. Uminom ako ng gamot at kumuha ng maliit na mesa. Gumawa ako ng altar sa bahay namin. Dahil nga naging makasensya ako ay wala talagang altar at anumang pang-espiritual na bagay sa bahay namin noon.
Dito ay ibinalik ko lahat ng pwede at naaalala kong kaalaman. Na sa awa naman ng Panginoon ay naaalala ko pa at alam ko pa yung iba. Nagdasal ako ng alam ko at naaalala kong pondo, poder at bakod. Maikli lang yun dahil simpleng pangdepensa lamang yon. Pangkaligtasan na rin. Yun ang dasal na itinuro sa akin ng barkada ko nung high school pa kami. Sa totoo lang, nung oras na yon, hindi ko talaga alam na pondo at poder pala ang tawag doon. Basta, ginawa ko lamang yung dasal. Nakisuyo ako sa asawa ko na bilhan ako ng pendant ni San Benito na singlaki ng piso noon. Ipinaalala ko sa kanya na kapag bumili siya ay pera niya ang gagamitin niya at wag na wag siyang kukuha sa pitaka ko. Huwag rin niyang ipaalam sa akin na nakabili na siya at ilagay niya na lamang sa altar pag-uwi niya ng bahay. Sinunod naman ng asawa ko ang sinabi ko noon. Kahit medyo nahihilo pa ako ay kumuha ko ng laptop. Habang umalis pa ang asawa ko ay alam ko yung hilo na yun ay hindi na dahil sa lason kundi sa mata ko na lang yon. Dahil hindi na rin mabigat yung pakiramdam ko. Nag-chat ako sa isang Indonesian na kilala ko noon. Nangangalap yun ng batong omo sa lugar nila at binibenta niya online. Nakilala ko yun dahil sa pagsasaliksik ko dati tungkol sa siyensya. At gusto ko sanang ipahiya ang mga taong yon sa pamamagitan ng research ko. Dahil para sa akin ay hindi totoo ang batong omo. Pero sa araw na yon, matapos akong gamutin at kausapin ng mga gamot ay nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Maaaring hindi ko pa kayang ipaliwanag ang siyensya sa likod ng espiritual na bagay sa ngayon. Pero sabi ng instinct ko, totoo ito. Nag-chat ako at sinabihan kung gusto kong mag-order ng batong yon. At nagpadala naman ito, Sir Seth. 2 piraso ang pinadala niya kahit isa lamang ang binili ko. Regalo daw niya sa akin yon dahil nag-iba o nagbalik na rin yung panig ko. Kinaibigan ko kasi talaga yon through online, Sir Seth. Nag-chat kami tungkol sa mga spiritual na bagay dati. Aminin ko na nagpapanggap lamang ako na interesado ako sa kwento niya. Pero sa isip-isip ko ay gusto ko lang dati na makakalap ng impormasyon sa research ko. Naiinis kasi ako dati pag may nagbebenta ng ganyan dahil parang ini-scam lang nila yung mga tao. Sa katunayan, marami akong pagsasaliksik na ginawa tungkol sa pang-espiritual na gamit. Dahil gusto kong patunayan dati na katanghi-isip lamang ito. Pero sa araw na yon, isa na ako sa mga naniniwala sa mga bagay na yon. Alam ko din ang ritual sa pagbuhay ng mga medalyon dahil sa pagsasaliksik ko. Para sa akin nga dati, ang ritual ay parang bunga lamang ng malikot na imahinasyon ng mga tao. Inuna ko ang San Benito dahil ito ang pinakamadaling pagganahin noon, ayon sa mga nabasa ko. Ito ang gagawin kong pangdepensa, na para bang naghahanda ako para sa isang bigmaan noon. Dahil hindi mawala-wala sa isip ko, ang sabi ng manggagamot na hindi kami titigilan ng kalaguyo ni Kagawad. At kung umatake siya uli, ay dapat handa na akong proteksyonan ang pamilya ko. Gumawa rin ako ng ritual sa bote na pangdepensa sa sumpa ng buong pamilya ko. Inilibing ko ito sa isang bakanteng lote. At nang matapos na ako sa mga pangdepensa sa sarili at sa mga pamilya, ay doon na ako nagsimulang magsaliksik tungkol sa panggagamot ng mga espiritual na sakit. Hindi ako masyadong nagsaliksik noon tungkol sa orasyong panggagamot. Dahil hindi talaga ako naniniwala dito. Pero nagiba na nga yung ihip ng hangin, di ba? Nasa isip ko na dapat ko ring matutunan ng mga bagay nito para kaya kong iligtas ang asawa at anak ko kung biglang rumesbak yung kalaguyo ni Kagawad. Nag-search ako, research kumbaga. Ang una kong nakita ay yung mga orasyon na pinagtawanan ko lang dahil hango ito sa mga tunog ng hayop. Nasabi ko sa sarili ko na loko-loko ang simula nito. Parang pang-kindergarten na mga orasyon noon. Mga bata lang siguro ang nagugoyo nito. Pero isinulat ko yon sa kapirasong papel pero hindi ko na pinansin pagkatapos dahil mas marami pa akong nakitang orasyon. At may mga pangdagdag na poder na rin. At mga astig na pakinggan na orasyon. Dumaan ang mga linggo at hindi na ako masyadong nahihilo. Sa ting nagbababad ako sa computer at cellphone.
Sa mga araw din yon ay nasa kalagitnaan na rin ako sa pagdidibusyon. Nakahiligan ko na rin mangolekta ng mga orasyon at mga gamit. Meron na rin akong batong omo na pinadala nung nakilala ko sa internet na Indonesian nga. Normal na rin yung BP ko noon, Sir Seth. Ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang recovery ko pero isang araw ay nahilo ulit ako. Nagrabe yung ikot ng buong paligid. Nahirapan akong huminga at bumigat ang pakiramdam ko noon. Sinubukan ko yung mga orasyon, pero kahit isa noon ay walang gumana. Nagtaka ako. 2 bagay lamang ang nasa isip ko nung araw na yon. Baka mali ang debosyon ko, o di kaya pisikal ang sakit ko. Pero iba talaga ang tama sa akin nung bigat ng hininga nung araw na yon. Nawala ang pagkahilo ko pero bigla na namang namaga ang mga paa ko. Naisip ko naman na imposible kung ang kalaguyo ni Kagawad ang may gawa nito dahil hindi kami nagkikita. Hindi nga ako lumabas ng bahay para masekreto sa lahat na unti-unti na ako gumagaling eh. Ang tigal po ng taong yun ay kailangan pa kasing makita niya ako ng personal para tumalab. O baka naman may iba pa siyang alam na pinagbabawal na teknik. Ilang beses kong inulit-ulit ang mga puder at mga paandar pero wala talaga. Hinalungkat ko yung mga lumang notes ko ng pag-research ko ng mga orasyon. Hanggang sa makita ko yung kapirasong papel na sinulatan ko ng orasyon ng mga tunog ng hayop. Sabi ko sa sarili ko, nakakatawa man pero ito na ang huling baraha ko. Kumuha ako ng isang basong tubig at sinimulan kong usalin ang aura sa pag-alam kong may espiritual na sakit. Nang ininom ko ito, laking gulat ko dahil ang dating matabang na tubig ay naging maasim. Nasabi ko sa sarili ko na gumana. Akala ko talaga kalokohan lamang tong aura na to. Dali-dali kong binuklat ang kodigo ko at tiningnan kung ano ang ibig sabihin ng maasim na lasa. At doon nakita ko na ito ay sakit na espiritual na gawa ng isang nuno. Hindi pa rin ako kumbinsido at sinubukan ko uling tawasin ang sarili ko sa pamamagitan ng bond paper. Ang usal din para doon ay hango sa tunog ng uwak. May mga basag kasi sa bawat letter ng tunog ng uwak. Nag-cross ako sa noo ko at ibinulong ang aura ng 3 beses sa kapirasong bond paper na yon. At saka idinikit yon sa noo ko. Hindi ko alam kung ilang segundo dapat idantay, siguro sa pagkakataon na yon. Nasa mahigit 1 minuto sa noo ko ang bond paper na ito. Nang tingnan ko ang papel at itinapat sa ilaw ng kwarto namin, nanindig ang mga balahibo ko. Parang nanginig at ang ginaw ng pakiramdam ko noon. Baka sa guhit ay isang mukha lang matandang lalaki na matangos ang ilong. Malalaman mo na maliit siya dahil sa hugis ng kanyang mukha. Parang nagsiselfie talaga siya. Imahe ito ng ulo hanggang leeg ang lumabas noon. Dali-dali kong tinawag ang asawa ko at pinatingin ko ito sa kanya. Nangilabot din siya sa nakita niya. Sabi niya, marunong ka nang magsubay pa. Sa mga Bisaya, subay po ang tawag sa pag-alam ng espiritual na sakit. Gusto ko sanang kunan ng larawan yun pero pinigil ako ng asawa ko. Sabi niya baka pagkaguluhan ng mga tao yan at malalaman ng mga kalaban mo na nag-spiritual ka na. Baka mas matinding sumpa ang gagawin niya laban sa iyo. Kaya hindi ko na lamang itinuloy ang pagkuha ng larawan sa pinagtawasan na yon. Makalipas ang sandaling yon, sabi ko sa asawa ko ay patayin muna ang TV at magdadasal ako. Pumasok muna ako sa kwarto dahil ayaw ko ng ingay noon. Sinunod naman yon ng asawa ko. Nagsindi ako ng kandila sa altar at nagdasal ng Ama namin. Hindi ako nag-usal ng anumang poder o orasyon. Bagamat ay humingi ako ng tawad sa Diyos Ama. Sabi ko, pasensya na Diyos Ama. Patawarin mo ako dahil pinagtawanan ko ang orasyon mo. Nakalimutan ko na ikaw pala ang lumikha ng kalikasan. Bawat tunog ng nilikha mong hayop ay sinasambit nila ang pangalan mo bilang pagrespeto sa lumikha. Nagpapasalamat din ako dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na pagganahin ng orasyon na yon. Ipinapangako ko na gagamitin ko yon sa kabutihan at sa pagtulong sa kapwa. Pagkatapos kong magdasal, tiningnan ko ulit yung kapirasong papel
at may mga orasyon na hango sa mga tunog talaga ng hayop. May isinulat akong instruction o note doon na nagsasabing banggipin ang 3 pangalan ng Diyos mula sa mga tunog nito at pwedeng ibulong sa tuktok o tubig para maging panglunas sa anumang sakit na gawa ng mga espiritu o anumang nilalang. Sinunod ko yun at uminom ng tubig. Naghihip din ako sa dibdib ko. Pagkatapos noon ay iniladay ko sa ilalim ng unan ko. Bale yun yung pinagtawasan ng bond paper tapos ay natulog na kami. Kinabukasan pagkagising ko ay sinunog ko yung pinagtawasan bilang pagtapos sa ritual. Pinignan ko ang mga paa ko. Bumalik na ito sa normal. Hindi na namamaga. Kumuha ako ng tubig at nag-usal ng orasyon para malaman kung may sumpa pa ba ng nuno sa katawan ko. Tumabang na ang tubig noon. Nasabi ko sa sarili ko na salamat Diyos Ama. Nagawa mong pagalingin ako. Nagdasal ako ng poder at iba pang bako dahil nakaugalian ko yon na aaraw-arawin. Pagkatapos ay hinanap ko ang punso dahil wala talaga akong maalala na may punso akong nasira o naapakan noon. Nilibot ko na ang buong bahay pero wala talaga. Hanggang sa nakapagdesisyon na akong tumigil at magtrabaho na lamang. Nagtatrabaho ako sa maliit kong studio. May tatapusin kasi akong isang video ng kasal na ako ang mag-e-edit noon. Nakaiwalay ng lugar ang studio ko at bahay pero nasa iisang compound lang. Magsisimula na sana ako at nang hilain ko ang upuan na nasa gilid ng dingding, ay may parang bumara sa gulong ng computer chair. Nang tiningnan ko sa ilalim ay doon ko nakita na may tumubo na palang maliit na punso. Agad akong humingi ng tawad at sabi ko, kaibigan, pwede bang lumipat ka na lang? Dito kasi ako nagtatrabaho. Sabay lagay ko ng candy sa ibabaw ng maliit na punso na yon. Sabi ko ay wag niya na akong bibigyan ng sakit. Hindi ko talaga sinasadya kung nababangga ko man siya noon. Dagdag ko pa na kung naririnig niya ako ay sumama na siya sa akin at may ipapakita akong pwesto sa kanya na pwede niyang bahayan noon. Nararamdaman ko talaga ang presensya niya. Yung presensya ng nilalang ng mga oras na yon. Mahirap mang paniwalaan, Sir Seth. Simula ng bata pa ako ay may matalas na talaga akong pakiramdam. May hinala ko nga minsan ay natakatotoo. Pero hindi ko naisip na pang-espiritual ang aspetong yon. Akala ko psychological lang o instinct kumbaga. Mas lalo pa itong tumalas nung nagdebosyon na ako. Hindi man ako binayayaan ng ikatdong mata, ay nabiyayaan naman ako ng ibang kakayahan. Tulad nga nitong matalas na instinct, pang-amoy, at pagkilala sa mga tunog. Halimbawa na lamang ay alam ko ang tahol ng aso. Kung ito ay para sa tao o sa kapwa nila aso. Imagine nun. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, baka third ear, hindi third eye. Nung nandun na ako sa lugar, nilagyan ko na nga ng candy ang isang sulok ng pader kung saan pwede siyang tumira doon. Sabi ko, pwede ka dito kaibigan, walang manggagabala sa'yo. Hindi rin nakakarating dito ang makulit kong aso. Huwag mo rin siyang saktan, pati yung mga mag-ina ko. Hindi naman kami masamang tao. Pagkatapos noon ay umalis na ako at bumalik sa studio para tapusin ang trabaho ko. Nung magtanghali na ay pinawag ako ng asawa ko para mananghalian na. Weekend kasi noon kaya nasa bahay siya. Lunes ng madaling araw yung balik niya sa syudad para magtrabaho noon. Nasa 1 oras ang biyahe sa bus. Nakabalik na rin siya sa trabaho noon dahil kaya ko na rin tumayo ng mga panahon yon. Pagkatapos ko mananghalian ay tiningnan ko yung maliit na punso sa gilid ng dingding. Napansin ko na wala na yung candy. At ang tuktok nun ay nanuyo na. Dali-dali akong pumunta sa bakanteng sulok ng pader na nasa hindi kalayuan mula sa studio ko. At doon ko nakita ang 2 candy na yon. At ang lupa ay mamasa-masa na. Tuyo kasi yun kanina at hindi ko naman dinala ang isang candy sa pagkakaalala ko. Kaya sabi ko, salamat kaibigan at nagustuhan mo ang bago mong tahanan. Umalis na ako at nagpaalam na sa kanya noon.
Marami pa akong naging karanasan sa maikling panahon ng pag-aaral ko ng lihim na karunungan at tahakin ko ang pag-iespiritual. Minsan ko pang napatunayan na gumagana talaga ang orasyon na nalaman ko nang may babaeng sinaniban sa boarding house sa harap ng bahay namin. Hindi ko matandaan ang araw, nasa Martes o Miyerkules ata noon. Sumasagot kami ng module ng anak ko at nang biglang sumigaw ang isang babae sa kalsada. Nasa 18 o 19 na taong gulang ang edad niya noon. Parang nabaliw ito. Umiyak tapos tumatawa. Pilit siyang hinahatak ng mga boardmates niya para papasukin sa loob pero ayaw niya dahil natatakot ito. Hanggang sa nawala ng iyak at tawa ito ng tawa. Sa tawa niya ay ramdam ko ang lungkot na parang humihingi ng tulong yon. Sa mga panahon na yon ay nasa gate na ako. Tinitingnan ang pangyari. Naawa talaga ako sa babae. Naalala ko, sir, na peron palang basag ang bawat letra na ginagawa ng babaeng yon. Yung haha kasi ay may mga ora na basag yan. Hango yun sa mga orasyon at tunog ng mga hayop. Naisip ko, parang nasa animal kingdom pa rin ang mga tao. Sinubukan kong tulungan siya. Dahil sa tono ng tawa niya, ay parang humihingi yun ng tulong. Kaya inusal ko ang basag na salita. Inusal ko yun ng 3 beses at inihip sa direksyon niya. Nakita ko pa kasi na kahit nasa loob na siya ng compound ng boarding house dahil sa half-grill yung bakod nila noon. Napakahirap mang paniwalaan pero ilang segundo lang mula nung pag-ihip ko sa hangin. Hinimatay ang babaeng yon. Tumawag agad ng rescue team ng munisipyo yung mga tao doon. At ilang minuto pang lumipas ay narinig ko na ang tunog ng rescue mobile. At dali-dali akong lumabas para makiosyoso. Ayon sa mga narinig ko, nagising na daw yung babae at okay na daw siya. Bumalik na ito sa matinong pag-iisip at ayaw nang magpadala sa may ospital. Pero gusto raw nitong umuwi sa kanilang bukid dahil natatakot raw ito sa boarding house na yon. Wala na akong balita sa babaeng yon simula nang umuwi siya. Hindi ko na rin siya nakikita sa boarding house. Pero sa tuwing dumadaan ako sa lugar na yon ng takip silim ay naninindig ang balahibo ko at bumibigat yung bato ko. Yung pamangkin kong may third eye, parating may nakikitang lalaking itil na tumatakbo palabas ng gate ng boarding house at bumabalik din umano pagdating sa may main road. Nasa papasok pa kasi ang lugar namin noon. Sinubukan kong balikan ang website ng mga orasyon tungkol sa mga tunog ng hayop para dagdagan ang kaalaman ko. Pero wala na doon ang website na yon. Nasa history pa siya ng laptop ko pero yung i-click ko na ay cannot be found na. Kung alam ko lang na gumagana lahat yon sana kinopya ko na, diba? Basta ang alam ko lang, nasa para sa kabutihan yon. Hindi ko alam kung isang paraan yon ng Diyos na magbigay ng mensahe sa modernong panahon o nagkataon lang talaga. Pero gayon pa man ay salamat pa rin sa Diyos Ama. Hanggang sa susunod, Sir Seth. Ibabahagi ko pang iba kong karanasan pero sa susunod na email na lang. Dahil hindi ako pwedeng magbabad ng sobra sa laptop at baka mahilo na naman ako. Nag-iwan talaga ng pisikal na damage ang tigal po sa akin nung kalaguyo ni Kagawad. Ang dating malabo kong mata ay mas lalong nasira pa. Dati ay nagsusuot lamang ako ng eyeglasses kung magko-computer lang pero ngayon, kailangan ko lang magsuot noon buong araw. Salamat sa mga orasyon na pinagtawanan ko. Hindi ko akalain na yun pala ang makakaligtas sa akin. Sa pangalawang pagkakataon na nagkaroon ako ng espiritual na sakit. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.